Hello, kamusta tayong lahat? I praise the awesome Almighty Father. He will be with us, guiding us, and He will never ever leave us nor forsake us. He is faithful, He is righteous, He is holy. His love for us will endure for all eternity. And I praise my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, the only Lamb of God that was slain for the forgiveness of sins of people. Jesus has saved us from death. And He sent to us the Holy Spirit so that we may become fruitful. The fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. The Holy Spirit is always reminding us to do good deeds, reminding us of what we've read in the Bible, reminding us of the treasures that Jesus has imparted us, and also the treasures in the Old Covenant. So last time, we read 2 Samuel chapter 13, but we haven't finished it yet. So we only read half of 2 Samuel chapter 13. So dito sa 2 Samuel chapter 13, it's about Amnon and Tamar. Nagkaroon ng sexual abuse inside the household of David. At ang mga kasali, si Amnon, ang kanyang mga anak, si Amnon at si Tamar. Hindi mapagsabihan ni David si Amnon. Bakit? Dahil si David ay may kasalanan din kay Almighty Father. At alam ni David yon, na kaya nangyari sa kanyang household ito ay dahil sa kanya ring kasalanan. Si Almighty Father, He punishes those whom He loves. Kaya tinuturuan niya si David. At tinuturuan din tayo ni Almighty Father na lahat ng mga ginagawa natin may mga consequences. So dito, no, binastos niya ang kanyang kadugo, si Amnon, si Tamar na kanyang half-sister. So tayo, maging aware din tayo sa ating surroundings, inside our household, or inside sa mga lugar na pinamumunuan ninyo, kung meron kayo, or mga anak ninyo, pagsabihan ninyo, no? Na huwag magpapahawak sa kahit na sinong tao. At huwag didikit. Dahil lang kasalaban natin, principalities of this world. Mga demon-possessed people. Akala lang kasi ninyo yung mga demon-possessed people yun nasa movie. Pag tayo nagkakasala tayo kay Almighty Father, we are rejecting Him. Yun yung time na yung mga evil entity nagpapasok sa isip mo ng kung ano-anong mga kasamaan. Kaya example, no? Nang sexual abuse ka ng tao. Kasama na rin doon, nagsisinungaling ka. Kasama na rin doon, scammer ka. Nagtatago ka. Sabay-sabay yun. Sunod-sunod na yun. Isang kasalanan lang, dadami ng dadami, gaya na itong kay Amnon. Una lust, no? Tapos
ano niya yun, hinarbor niya yun, inalagaan niya yung last niya. Tapos, naging sexual abuse, tapos, naging hatred. Nagkaroon siya ng galit. At sinungaling siya. No? So, sunod-sunod ang mga kasalanan. Hindi lang iisa. So, sa mundo ngayon, isa kang pedophile, nang-aabuso ka ng kapwa mo, and at the same time, sinungaling ka pa, scammer ka pa, pinaglalaruan mo yung feelings ng mga tao, ang mamanipula ka, halo-halo yun. Sometimes, gamitin mo pa yung alcohol or yung mga recreational drugs. Sama-sama. Kaya dito, kunyari, no, mahal daw niya si Tamar, pero hindi, obsession lang yon. Hindi niya mahal. So, nagsinungaling siya rito, si Amnon, na gusto niya si Tamar ang magpakain sa kanya. Naniwala siya kay Jonadab, sinunod niya yung advice ni Jonadab. Pero nung may nangyari na sa kanila right after the sexual deed or sexual abuse, nabuisit siya kay Tamar. Nainis siya. Hindi siya talaga nainis kay Tamar, kundi sa sarili niya siya nainis. Bakit niya ginawa yon sa kanyang kapatid? Bakit niya nagawa yung ganung crime? Crime yun eh. Ayaw niya ngayon makita si Tamar kasi pag nakikita niya si Tamar, naaalala niya yung ginawa niya. Yung mga, sa ngayon, yung mga lalaki na nga abuso ng mga tao, hindi nila mahal yung kanilang mga inaabuso. Gusto na nila masunod ang kanilang flesh. Pero hindi nila mahal yung kanilang mga inaabuso. Kaya nga sila nang mamanipula eh. Hindi nila mahal yung. At kung nabuntis man nila, nagkakaroon sila ng hatred. Bakit ko nagawa to? Hindi na tuloy niya matignan. Nawala yung kanyang pagnanasa. Tapos yung babae ngayon habol-habol, no? Namanipula na kasi siya eh. Kawawa naman, di ba? Ngayon yung babae naman na yun, maghahanap na ngayon ng pagmamahal sa iba yon, palit-palit naman ng lalaki yon. Ganon ang demonic possession, patalon-talon, hawa-hawa. Kaya lagi tayong magpipray, Almighty Father, ingatan niyo po ako, layo niyo po ako sa mga kung anong mga klaseng mga tao. Lukuban niyo po ako, Jesus Christ, ng iyong banal na dugo. Mag-pray tayo lagi kay Almighty Father. Siya ang ating kalakasan. There's power in the name of Jesus Christ. Hindi din tayo dapat maging insecure. Kasi nag-uumpisa yun sa insecurity, kaya may mga bata na pumapatol sa matatanda. No? Nag-uumpisa kasi yun sa insecurity. Insecure siya. Dahil sira ang kanyang family. Usually ganon, ha? Sira ang family ng babae o ng lalaki, yung kanyang mga parents, no? Doon nakikita. Kaya ngayon, yung mga tao naman na magmamanipula sa'yo, ay open to, madali itong maloko, madali itong bulahin. Kaya yung mga anak ninyo, pagsabihan ninyo, na wag maging insecure.
Paano tayo hindi magiging insecure? Pray to the Almighty Father. Introduce to the Almighty Father. Introduce Jesus to your children. Anak, ito si Jesus Christ. Mahal ka ni Jesus Christ. Anak, ito si Almighty Father. Read the Bible. Always pray. Pero may mga tao na kahit na nagpe-pray sila, bakit nangyayari sa kanila yon? It's a trial or test of the Almighty Father. Kung paano nila mapagtatagumpayan ang buhay na to. Gaya ni Job. Si Job, wala siyang kasalanan pero nakarana siya ng pain and sufferings. No? Pero napagtagumpayan ni Job yon. So tayo mapagtatagumpayan din natin ang buhay na to. Lalo na si Jesus Christ. Si Job, nagkaroon lang siya ng mga sugat-sugat sa katawan. Pero si Jesus Christ, ano nangyari kay Jesus Christ? Pinatay siya ng mga tao. Pero napagtagumpayan ni Jesus Christ ang mundo na to. Kaya si Jesus Christ, sa kanya tayo titingin. Importante na bata pa lang, ituro natin si Jesus Christ sa mga bata. Para nang sa ganon, hanggang sa paglaki nila, dala-dala nila, si Jesus Christ, kilala nila sa puso nila na si Jesus Christ tutulungan ako. Malapit ang loob ni Jesus Christ, saka ni Almighty Father sa mga bata, kasi mga bata, innocent pa lang sila, no? Pero dumadaan sa age of reasoning na, nabubuksan na yung mga isip ng mga bata sa mga kadumihan ng mundo, at the age of 5, sometimes 4. Depends. So dito si Amnon, nagkulang si David ng paalala. So sobrang dami niya yung asawa, daming concubine, tapos may war pa siya. Inalaw ni Almighty Father mangyari to dahil nga kumuha pa siya ng asawa na si Bathsheba. So pag nagsabi si Almighty Father na paparusahan kita, paparusahan ni Almighty Father ang tao. Pag sinabi ni Almighty Father na i-bless kita, i-bless ni Almighty Father ang tao. Si Almighty Father, He is good. He's faithful to us. Kaya hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Dahil yung tatay natin mapagmahal. Kung ano ang nasa puso ng tatay natin, kung anong binibigkas niya, kung sinasabi niya, lahat yun ginagawa ni Almighty Father. So pinalayas na rito, di ba? Si Tamar sa bahay mismo ni Amnon. Isinara yung pinto. Matapos siyang gawan ng kahalayan. At nalaman yun ni Absalom. At nalaman din ni David, syempre, dahil mga anak niya ang kasali. So, anong ginawa ni Tamar sa kanyang damit? Sinira na niya kasi hindi na siya virgin. Kasi ang mga king's virgin daughters wore such apparel na mga robe of many colors. And his servant put her out and bolted the door behind her. Verse 19, then Tamar put ashes on her head. Nagmourn siya, naglament siya pag sinasabi nag-put ashes on her head. Literal to, no? And tore her robe of many colors that was on her. Sinira na niya yung kanyang robe of many colors kasi nga hindi na siya virgin. And laid her hand on her head and went away crying bitterly. So verse 20 of 2 Samuel chapter 13. And Absalom her brother said to her, has Amnon your brother been with you? But now hold your peace, my sister. He is your brother. Do not take things to heart. Do not take this thing to heart. So Tamar remained desolate in her brother Absalom's house.
So, nandun siya sa kanyang brother Absalom, no? Kapatid niya sa mother and father. Magkapatid silang buo. Pinagsabihan siya ni Absalom na huwag nang magalit. Kasi nga, inaabsorb ni Absalom yung galit ni Tamar. Oh, huwag ka na magalit, Tamar. Okay na yan. Nangyari na yan. Huwag ka nang magkaganyan. Pero si Absalom, siya ang sumasalo ng pain. Kahit sinabi niya na, do not take this thing to heart. Pero si Absalom, in his heart, masakit yon. No, bakit hindi man lang pinagsabihan ng king? Bakit hindi man lang pinarusahan ng ni King David? Si Amnon. So nawalan din ng respeto si Absalom kay King David, na kanyang tatay. Verse 21, but when King David heard of all these things, he was very angry. Yun lang, naging angry lang siya. Hindi niya pinarusahan si Amnon. Walang nangyaring parusa. Nagalit lang siya. Ano nang magagawa niya? Ang gusto ni Absalom, may gawin si David kay Amnon. Pero walang ginawa. Nagalit lang. Yun lang yun, nagagalit ka lang. Wala ka na ibang gagawin. Parang sa isip-isip ni Absalom ganon. Verse 22, and Absalom spoke to his brother Amnon, neither good nor bad, for Absalom hated Amnon because he had forced his sister Tamar. So no reaction, numb si Absalom kay Amnon. Hindi siya very inviting or, oh, kamusta ka na Amnon? Hindi ganon. Or, galit ako kay Amnon. Hindi. Basta, pag nakikita lang niya si Amnon, oh, ganon lang. No reaction. Hindi galit. Hindi masaya. Relax yung mukha ni Absalom. Pero, sa heart niya, galit siya. At galit din siya sa tatay niya, kay David. Verse 23, and it came to pass, after 2 full years, 2 years, dala-dala ni Absalom sa kanyang heart yung galit niya kay Amnon, that Absalom had sheep shearers in Baal-Hazor, which is near Ephraim. So Absalom invited all the king's sons. In-invite lahat ni Absalom ang anak ng king, mga kapatid niya sa tatay. At kapatid niya sa nanay, no? Si Tamar. Kung meron pa siyang ibang kapatid aside from Tamar. Invited lahat. Kasi mag-celebrate si Absalom dahil meron siyang mga sheep na pinatanggal ng wool. Pag ganun, maraming nakukuhang mga wool. So, pwedeng ibenta yon, malaking pera yon. Kaya, i-celebrate, no? 2 full years yon na nagdaan. Imagine 2 years ka merong nag-harbor ka ng hatred sa hearts mo. Verse 24, then Absalom came to the king and said, kindly note, your servant has sheep shearers. Please let the king and his servants go with your servants. Sumama po kayo, King David, tatay niya, i-invite din niya. Pero alam ni Absalom, hindi makakapunta si David. Gusto lang makalaman ni Absalom, ma-verify kung pupunta si David o hindi. Kaya niya ini-invite, pero alam niya hindi sasama si David. Alam niya yon. Di ba may minsan nag-invite kayo ng tao, alam niyo hindi makakapunta yung tao, pero ini-invite niyo pa din. Ganon tong si Absalom, alam niya hindi makakapunta, pero i-invite niya just to check kung pupunta nga o hindi. No? So verse 25, but the king said to Absalom, no, my son, let us not all go now, lest we be a burden to you. Then he urged him, but he would not go, and he blessed them. Punta na kayo, King David, pumunta na kayo, may celebration tayo, yung mga sheep shares ko, marami kaming nakuhang mga wool. Mag-celebrate tayo, yung mga kapatid ko. Pinipilit niya, pero hindi sumama si David, dahil alam naman talaga ni Absalom na hindi naman talaga sasama si David. Alam niyang busy, madaming trabaho si
David, and at the same time, meron siyang mga wives and concubines. At inaasikaso niya syempre buong Israel from Dan to Beersheba. So alam niyang busy yung tatay niya kahit na anong pilit niya hindi sasama. Pero pakitang tao lang ito na kunya pinipilit niya yung tatay niya. Just to check kung pupunta nga o hindi. Pero itong si Amnon, 2 years nang akala niya baliwala na, no, si Amnon. Akala niya walang galit sa kanya si Absalom. Kasi laging naka-poker face si Absalom sa kanya, kay Amnon. So pag nagkikita sila, akala niya hindi galit. Verse 26, Then Absalom said, If not, please let my brother Amnon go with us. Kung hindi ka sasama, isama na lang namin si Amnon. And the king said to him, Why should he go with you? Bakit naman kailangan pang pumunta ni Amnon? Sabi ni David kay Absalom. So nagtaka si David. Nagtatanong siya, bakit kailangan pa pumunta ni Amnon? So, si David, meron siyang spirit of discernment. Pero nung time na to, hindi niya ginamit. Hindi niya ginamit yung, dinisregard niya yung kanyang, yung pagkakadiscern niya kung ano ang mangyayari. Pero, nagtanong siyang, why should he go with you? So, ibig sabihin ito, nag-discern na niya na parang may mangyayari o may magagawin dahil bakit ini-invite niya si Amnon. Pero, dinisregard niya yung kanyang hunch o yung pagkakadiscern niya. Tinanggal niya sa mind niya yung idea na sasaktan ni Absalom si Amnon. Verse 27, But Absalom urged him, so he let Amnon and all the king's son go with him. So namilit si Absalom, sige na, pati na yung lahat naman ng kapatid ko nandun eh. Isama na namin si Amnon para masaya kami, lahat kami magkakapatid nandun sa celebration. Now Absalom had commanded his servants, saying, Watch now, when Amnon's heart is married wine, and when I say to you, strike Amnon, then kill him. Do not be afraid. Have I not commanded you? Be courageous and valiant. So, pumunta nga si Amnon and all his brothers and sisters for the celebration. Pero itong si Absalom, yung plano niya, ng 2 years na niyang pinaplot, mangyayari na. Ito na ang chance to take revenge sa isip ni Absalom. Kaya sinabi niya sa kanyang mga servant, bantayan ninyo si Amnon. Paglasing na si Amnon, pag sinabi kong strike Amnon, patahin nyo na siya. Huwag kayong matatakot. Sabi ni Absalom. Bakit? Bakit huwag matatakot? Si Absalom siya ang favorite ni David sa lahat ng magkakapatid. Si Absalom, no? Have I not commanded you? Be courageous and valiant. Dahil kung si Amnon nga na inabuso si Tamar, walang ginawa si David, paano pa kaya ang magiging reaksyon ni David kung itong si Absalom pinapatay niya si Amnon? So wala rin magagawa si David kasi ang sasabihin ni Absalom, di ba nga nung sinexual abuse ni Amnon, si Tamar, wala kang ginawa. Tapos ngayon, ako ang may gumawa ako ng paraan. Tapos ako ang paparusahan mo. So kaya malakas ang loob ni Absalom. Naisip na niya. Magaling mag-isip si Absalom. Verse 29. So the servants of Absalom did to Amnon as Absalom had commanded.
Then all the king's sons arose, and each one got on his mule and fled. Nung nagkagulo na, when the servants of Absalom struck Amnon, nagkagulo na. Lahat na ng mga anak, nag-alisan na, nagsakayan na sa mule. Each one got on his mule. Wala pang kotse nun, kasi kung may kotse nun, bawat isa ay nagsakayan na sa kanilang mga kotse. And then, ito na ka, each one got on his mule and fled. Nagtakbuhan na. Kasi, nagkagulo na. Dahil, sila ay anak ng hari. No? Anak ni King David, lahat sila. Alam nila yung nangyari. Ayaw nilang madamay. Kaya takot sila. Nagtakbuhan sila. Verse 30. And it came to pass, while they were on the way, that news came to David, saying, Absalom has killed all the king's sons, and not one of them is left. Ngayon, nagkaroon naman ng chismis. Sabi lahat daw ng anak ng hari ay napatay na. Iba-iba talaga mga chismis to. Yun ang nakarating sa kanya, ang lahat ay napatay na. Lahat na ng king's son napatay na. So verse 21, so the king arose and tore his garments and lay on the ground, and all his servants stood by with their clothes torn. Pati yung mga servants, nagsira na rin ang kanilang mga damit. Pati si David, meaning mourning and lamenting, nagsisisi, nagluluksa, ibig sabihin nun. Pag naglagay ng ash sa ulo, pag sinira yung damit. Kasi, sabi, napatay na lahat ng mga anak ng hari na lalaki. Verse 32, then Jonadab, son of Shimea, David's brother, answered and said, ito naman si Jonadab, yung nagbigay ng advice kay Amnon kung paano makuha si Tamar. Nagsalita ngayon, ang pamangkin ni David. Anak siya ni Shimea, answered and said, let not my lord suppose they have killed all the young men. Huwag mong isipin na patay na lahat ng mga anak niyo po, King David. Answered and said, let not my lord suppose they have killed all the young men, the king's son, for only Amnon is dead. Si Amnon lang po ang pinatay. Yung iba, buhay sila lahat. Si Amnon lang ang nawala. For by the command of Absalom, this has been determined from the day that he forced his sister Tamar. Sa utos po ito ni Absalom. Kasi ito na ang napagdesisyonan from the day that he forced his sister Tamar. So 2 years yun na pinagplanuhan ni Absalom. Simula nung he sexually abused Tamar, dun na yung plot nag-umpisa. Na-determined na dapat nilang patayin o dapat nang patayin ni Absalom si Amnon. Kaya 2 years niyang pinagpaplanuhan yan. Yung galit sa heart ni Absalom, ano na, masyado ng dark. So pag ganon, pati galit kay David nandun na rin, galit sa mundo, ano, sama-sama na yun, ano. Kasi pag pumasok na sa'yo yung galit, evil yun eh, wickedness yun. So, pag may pumasok sa atin ng wickedness, tanggalin yun. Kailangan, paano natin matanggal yung wickedness sa hearts natin? Surrender it to our Father. Surrender it to Jesus Christ. Verse 33. Now, therefore, let not my Lord the King take the thing to his heart, to think that all the king's sons are dead, for only Amnon is dead. Si Amnon lang ang namatay. Huwag kayong masyadong masaktan. Eh, syempre masasaktan siya kasi kahit isa lang na namatay na anak niya, masakit pa rin yon, no? Verse 34. Dahil sa napatay ni Absalom si Amnon. Verse 34, then Absalom fled. Tumakas si Absalom, and the young man who was keeping watch lifted his eyes and looked, and there many people were coming from the road on the hillside behind him. Nakatakas si Absalom. Pero yung lalaki na nagbabantay sa tower, tinignan niya, madaming mga dumarating. Coming from the road on the hillside. Watchman to. No? Kasi may tower doon. Sa tower doon may nagbabantay kung sino yung mga padating. Kasi citadel ito. Kapag citadel may tower.
So ano na siya, in-announce na ng watchman or ng young man from the road. Ano in-announce niya? And Jonadab said to the king, in-announce niya, no, pasapasahan to, o may dumarating ng mga tao, o sabihin mo sa hari, o ipasa mo doon, pasapasahan yan. Look, the king's sons are coming as your servant said, so it is. Ito na, mga anak ni King David. Dati nga na sila isa-isa. Verse 35, and Jonadab said to the king, look, the king's sons are coming as your servant said, so it is. So it was, as soon as he had finished speaking, the king's sons indeed came, and they lifted up their voice and wept. Also, the king and all his servants wept very bitterly. Nag-iyakan yung mga anak ni David. Sigawan, hagulgol ang iyak nila. Verse 37. But Absalom fled and went to Talmai, the son of Ahimad, king of Geshur. Lolo niya, no, si Talmai. Geshurite. Nanay niya si Maacah. And David mourned for his son every day. When nawala na si Amnon, wala pa rin si Absalom. Kaya nalulungkot si David and mourned for his son every day. So Absalom fled and went to Geshur and was there 3 years. 3 years nagstay si Absalom sa Geshur, sa lolo niya, sa Geshur. Verse 39. And King David longed to go to Absalom, for he had been comforted concerning Amnon because he was dead. Pero itong si King David, alam na niya na napatay na si Amnon, so wala na siyang magagawa. Pero namimiss niya si Absalom. Dahil favorite niya si Absalom. Pinakagwapo, no? Si Tamar maganda. So yung nanay nila maganda rin, isang Geshur. 2 Samuel chapter 14. So Joab, the son of Zeruiah, perceived that the king's heart was concerned about Absalom. Ito namang si Joab, commander ni David, alam niya, no, na namimiss ni David si Absalom. And Joab sent to Tekoa and brought from there a wise woman and said to her, please pretend to be a mourner and put on mourning apparel. Do not anoint yourself with oil, but act like a woman who has been mourning a long time for the dead. Ito namang si Joab, mahilig sila sa kadramahan. Kumuha ka ng isang babae, wise woman from Tekoa. Kunyari, ikaw ay isang nagluluksa ka. Magdamit ka ng mourning apparel, yung damit na pagluluksa. Huwag ka maglagay ng oil sa ulo, pero umarte ka bilang isang babae, matandang babae na matagal na nagluluksa. Sabi ni Joab. Verse 3. Go to the king and speak to him in this manner. So Joab put the words in her mouth. Ganito ang sasabihin mo sa king. Ha? Itong yung dialogue. Pag nagkaroon ng dialogue ng king, itong yung sasabihin. Verse 4. And when the woman of Tekoa spoke to the king, she fell on her face to the ground and prostrated herself and said, help, O king. So, sinunod nga ng woman of Tekoa yung sinabi ni Joab. Kaya dumating yung woman of Tekoa, nakipag-usap kay King David. So, sabi, tutulungan mo ako, king. Then the king said to her, what troubles you? And she answered, indeed, I am a widow. My husband is dead. Pero hindi naman totoo, no? Maarte lang siya. Babayaran siya ni Joab. Now your maidservant had 2 sons, and the 2 fought with each other in the field, and there was no one to part them. But the one struck the other and killed him. And now the whole family has risen up against your maidservant, and they said, deliver him who struck his brother, that we may execute him for the life of his brother whom he killed, and we will destroy the heir also. So they would extinguish my ember that is left, and leave to my husband neither name nor remnant on the earth. So ito yung dialogue na sinabi ni Joab kay
sa woman of Tekoa na sasabihin niya. Na kunyari siya ay nagmumurn para sa kanyang dalawang anak. Yung isa, pinatay. Nag-aaway tungkol sa lupa. At nagkakagulo ang kanyang pamilya. At gusto nila na ilabas ko pa yung isa kong anak para patayin. So kung pinatay na yung dalawang anak, wala na akong magiging anak. So yun ang drama ni Joab at drama nitong woman of Tekoa. Verse 8, Then the king said to the woman, Go to your house and I will give orders concerning you. Umuwi ka na sa bahay mo at ako ang magbibigay ng orders tungkol sa mga pangyayari sa bahay mo. Verse 9, And the woman of Tekoa said to the king, My lord, O king, let the iniquity be on me, and on my father's house, and the king and his throne be guiltless. Sabi ng babae. Ako na ang sasalo ng kasalanan, tsaka sa father's house ko. Para walang kasalanan ang king at ang throne ng king, guiltless. Ako ang sasalo. Yun ang ibig sabihin nitong babae. Wag na ho ninyong saktan, no? Ibig sabihin ito, verse 10, So the king said, Whoever says anything to you, bring him to me, and he shall not touch you anymore. Sino man yung gustong manakit sa'yo, sabihin mo sa akin. Para hindi ka na niya saktan. Kasi nga, ang gustong gawin ni David, pupuntahan yung nangaaway sa kanya. O yung nangaaway sa anak niya. Ngayon, ang sabi ng babae, wag na po. Ako na ang let the iniquity be on me and on my father's house, and the king and the throne be guiltless. Para hindi na ho kayo magkasala. Ako na lang ang parusahan ninyo. Kaya ang sinabi ng King David, kakausapin na lang yung tao na gustong manakit sa kanyang anak para hindi na saktan, no? Para matapos na yung gulo. And he shall not touch you anymore. Verse 11, Then she said, Please let the king remember the Lord your God, and do not permit the avenger of blood to destroy anymore, lest they destroy my son. And he said, As the Lord lives, not one hair of your son shall fall to the ground. Huwag niyo pong hayaan mapatay yung anak ko, sabi nung woman of Tekoa. Huwag niyo hahayaan. Sabi naman ni David, hindi masasaktan ng anak mo. Verse 12, Therefore, the woman said, Please let your maidservant speak another word. Meron pa po akong gusto idagdag, sabi ng maidservant or ng babae. To my lord the king. Ang sabi ng David, he said, say on. Sige, sabi mo sa akin, ano pa ba yung gusto mo idagdag? So the woman said, Why then have you schemed such a thing against the people of God? For the king speaks this thing as one who is guilty, in that the king does not bring his banished one home again. So, kung ganyan man ang sasabihin ninyo, bakit yung anak ninyo, hindi nyo pinapauwi si Absalom? Hindi nyo mapatawad? For the king speaks this thing as one who is guilty, and that the king does not bring his banished one home again. Ba't hindi nyo inahayang kunin or sunduin yung umalis nyong anak? Hindi nyo ba mapatawad yon? Kasi yung sabi nyo, di ba, hindi masasaktan. Di ba ang advice nyo sa akin, hindi masasaktan yung tao na yung anak ko, hindi masasaktan? Ngayon, bakit kayo, yung anak ninyo, hindi nyo kinukuha? Verse 14, For we will surely die and become like water spilled on the ground, which cannot be gathered up again. Yet God does not take away a life, but he devises means, so that his banished ones are not expelled from him. Verse 15, No, therefore I have come to speak of this thing to my lord the king, because the people have made me afraid. And your maidservant said, I will now speak to the king. It may be that the king will perform the request of his maidservant. Verse 16, For the king will hear and deliver his maidservant
from the hand of the man who would destroy me and my son together from the inheritance of God. Verse 17, your maidservant said, the word of my lord the king will now be comforting, for as the angel of God, so is my lord the king in discerning good and evil, and may the Lord God be with you. Sabi ng woman from Tekoa. Ngayon, ang sabi ni David, then the king answered and said to the woman, please do not hide from me anything that I ask. Huwag kang magtago sa akin na may tatanong ako sa iyo. And the woman said, please let my lord the king speak. Sige po, magtanong po kayo sa akin. Verse 19, so the king said, is the hand of the Joab with you in all this? Si Joab ba ang nagsabi sa iyo na kausapin ako ng ganito? Marunong si David mag-discern. Doon lang sa time nung kay Amnon, hindi niya sinunod yung kanyang hunch, no? Pero dito, marunong siyang mag-discern. So verse 19, tiruan ka ba ni Joab kung ano sasabihin sa'yo? Is the hand of Joab with you in all this? And the woman answered and said, as you live, my lord the king, no one can turn to the right hand or to the left from anything that my lord the king has spoken. For your servant Joab commanded me, and he put all these words in the mouth of your maidservant. Opo, itinuruan po ako ni Joab kung anong sasabihin ko. Kasi ito ay patungkol sa inyong anak na nasa ibang lugar. Bakit hindi nyo pinapauwi? Samantalang ako, yung desisyon nyo para sa akin na poprotektahan ninyo yung anak ko, na hindi sila masasaktan. Ngayon, bakit yung anak naman ninyo hindi nyo kinukuha? Yun ang ibig sabihin. Verse 20, to bring about this change of affairs, your servant Joab has done this thing, but my Lord is wise, according to the wisdom of the angel of God, to know everything that is in the earth. Wisdom. No? May wisdom si David. Wise. Meron siyang spirit of discernment. Verse 21, the king said to Joab, all right, I have granted this thing. Go therefore, bring back the young man Absalom. Sige, kunin mo na si Absalom. Sunduin mo na si Absalom. So after 3 years, pinasundo na ni David si Absalom. Dahil nga, gumawa ng scheme si Joab kasama yung woman of Tekoa, na gumawa sila ng drama. Kunyari, may problema yung woman of Tekoa, na may anak siya na napatay, tapos may isa pa siyang anak na nagtatago. Ano ang gagawin niya? No? Pero naramdaman ni David na perceive niya na siya yon. Si Absalom yon. Tinutukoy. Kaya nga nagtanong siya na meron bang kakonsyaba mo ba si Joab dito? Umamin yung babae. Kaya nga yung napagdesisyonan ni King David, tinututusan niya si Joab na iuwi na si Absalom. Then Joab fell to the ground on his face and bowed himself and thanked the king. And Joab said, today your servant knows that I have found favor in your sight, my lord, O king, and that the king has fulfilled the request of his servant. Inamin naman ni Joab, yun ang kanyang request, na mapabalik si Absalom. Verse 23, so Joab arose and went to Geshur, sinundo si Absalom sa Geshur, and brought Absalom to Jerusalem, inuwi sa Jerusalem. And the king said, let him return to his own house, but do not let him see my face. So Absalom returned to his own house, but did not see the king's face. So nung sinundo ni Joab si Absalom, hindi minit or hindi siya nakipag-meet kay Absalom, kundi pinauwi na niya sa bahay kasi nga malaking compound yon. Lahat ng mga anak ng king may sarili silang bahay. Hindi niya minit or hindi siya nakipag-usap kay Absalom nung sinundo ni Joab. Pinauwi lang sa bahay sa Jerusalem. So that's after 3 years. Verse 25. Now in all Israel, there was no one who was praised as much as Absalom for his good looks. Sabi na sa inyo, di ba, gwapo? Ang ganda-ganda ni Tamar. Kaya naggusto sa kanya si Amnon. Kaya
She was abused sexually by her half-brother, no? Ngayon, itong si Absalom naman, there was no one who was praised as much as Absalom for his good looks. So, tuwing makikita si Absalom, ang gwapo ni Absalom, ah. From the sole of his foot to the crown of his head, there was no blemish in him. Gwapo si Absalom. Simula sa ulo hanggang paa hanggang talampakan, simula hanggang buhok, maganda yung buhok, maganda yung balba sa bigote, maganda ang skin, matangkad, maganda yung katawan, walang blemish, walang tigyawat, walang bakukang, no? Walang kurikong, walang mga peklat-pek, walang mga pimples ngayon, walang mga pimples, makinis, hindi butas-butas ang mukha niya, ha? Walang blemish, makinis. Ang ganda na skin, walang hindi makikita yung pores, walang walang pores yung skin. Verse 26, and when he cut the hair of his head, at the end of every year he cut it because it was heavy on him when he cut it. Mahaba yung buhok ni Amnon, pero ginugupitan siya dahil hindi pwede ang mahaba ang buhok sa lalaki. So, when he cut his hair of his head, at the end of every year, he cut it because it was heavy on him. Mabigat yung, ang buhok kasi pag mahaba, mabigat, no? When he cut it, he weighed the hair of his head at 200 shekels according to the king's standards. 200 shekels ang bigat ng kanyang buhok. Gaano kabigat ito? £5. 5 pounds. 5 pounds. 2 kilos. 2 kilo, nagugupit siya ng... Ibig sabihin, makapal ang buhok niya. Hindi siya kalbo. To Absalom were born 3 sons and 1 daughter whose name was Tamar. So meron siyang 3 anak na lalaki at meron siyang anak na babae, ang pangalan Tamar, nakapangalan ng kanyang sister. She was a woman of beautiful appearance. Maganda rin yung anak na si Tamar. And Absalom dwelt 2 full years in Jerusalem. But did not see the king's face. So, 5 years nang hindi nagkikita ng harapan si Absalom tsaka si David. Therefore, Absalom sent for Joab to send him to the king, but he would not come to him. And when he sent again the second time, he would not come. Nag-request si Absalom ng na i-meet siya ni King David, pero ayaw ni David. Kasi nga, takot din si Joab kay David. Pinapatawag ni Absalom si Joab. Joab, gusto kong makuha yung audience ng king. Hindi nagre-reply. hindi pumapayag si Joab na makapag-meet. Kasi alam niyang ayaw ng king. The second time around, sabi pa rin niya, Joab, gusto ko ng audience kay King David. Gusto ko siya makausap. Ayaw pa rin lumapit ni Joab. So, pangatlong beses, verse 30, so he said to his servants, see, Joab's field is near mine. Magkatabi lang kami ng field ni Joab, di ba? He has barley there. Go and set it on fire. Sunugin nyo yung farm or yung field ni Joab. Kasi may tanim siyang barley doon, di ba? And Absalom's servants set the field on fire. Then Joab arose and came to Absalom's house and said to him, why have your servant set my field on fire? So, nung time may pangatlong oras na yon, sinunog na ni Joab yung field of barley ni Joab para makausap ni Absalom si Joab. Ngayon, lumapit ngayon si Absalom kay Joab. At si Joab pala lumapit kay Absalom. Sabi ni Joab, bakit mo sinunog yung field ko? Verse 32. And Absalom answered Joab, look, I sent to you saying,
come here. Diba, matagal na kitang pinapapunta rito. Come here so that I may send you to the king. Dahil gusto kong kausapin mo yung king, si King David, to say, why have I come from Geshur? Bakit niyo ako pinauwi dito? Nasa Geshur na ako naninirahan ng matagal. 2 years ako ron. Bakit niyo pa ako pinauwi dito? It would be better for me to be there still. Now therefore, let me see the king's face. But if there is iniquity in me, let him execute me. Gusto kong makita yung king. Ngayon, kung may kasalanan ako, patayin niyo na lang ako. Sabi ni Absalom. So, nung time na to, meron na anak si Absalom, no? Guwapo si Absalom. Verse 33. So, Joab went to the king and told him, and when he had called for Absalom, he came to the king and bowed himself on his face to the ground before the king. Then the king kissed Absalom. So, pinatawad na ng king si Absalom. Hindi pa makakausap ni Absalom yung king kung hindi pa niya sinunog yung field ni Joab kasi ayaw nga lumapit sa kanya ni Joab. Dahil alam ni Joab na i-deny siya ni King David na makakuha ng audience si Absalom sa kay King David. Pero the third time around, sinunog na ni Absalom yung field ni Joab. So nagbakaawa na si Joab kay King David kasi baka kung ano pang mangyari, ano pang sunugin ni Absalom. Kaya nagkita na yung mag-ama, si Absalom tsaka si David. Nagbigay pugay siya. He came to the king and bowed himself on his face to the ground before the king. Then the king kissed Absalom. Pero nung time na to, kahit na napatawad na siya ng king, nagkapatawaran na, itong si Absalom, meron pa rin pain. May pain pa rin siyang nararamdaman. Hindi nag-heal. Yung wound niya hindi nag-heal. Kasi sabi niya dito sa verse 32, kung ayaw di ako makita ng king, dapat hindi niya nila ako kinuha sa Geshur. So, 3 years meron pa siyang galit. Kinuha niyo ako, nandito ako sa Jerusalem, pero ayaw niyo ako makita. Ba't ganon? So, yung pain ni Absalom hindi nag-heal. Nandun pa rin yung grudges. Kaya ako nakapatay. Kaya ako nakapatay. Dahil ikaw, tatay ko, King David, hindi mo binigyan ng justice yung kapatid ko. Kaya ako nakapatay. Tapos ngayon, hindi mo ko haharapin. 3 years mo kong hindi haharapin. Pinakuha mo ko from Geshur, tapos hindi mo ko haharapin. So, kahit na the king kissed Absalom, at itong si Absalom naman ang nagbigay ng pugay kay King David, gusto niya makita. Meron ng rift, no, na mahirap ng magamot unless total forgiveness. May pain si Absalom. Yung traumatized siya, hindi siya nabigyan ng justice. Paano kaya kung ako? Ibig sabihin ni Absalom, paano kung ako ang sinaktan ni Amnon or yung iba kong mga kapatid, hindi mo bibigyan ng justice? Kasi itong si Tamar, hindi mo binigyan ng justice eh. So itong si Absalom, meron siyang grudge, galit, hatred sa kanyang tatay. Na kahit na pinapatawad niya, gusto niyang patawarin, pero namamayani yung galit niya sa tatay niya at inaano niya yun, hina-harbor niya yun. Dumadagdag yung mga reason instead na burahin na niya sa puso niya. So, ganon din tayo. Pag may mga pain tayo sa hearts natin, caused by people, caused by traumatic experiences, yun ang ginagamit ni Satan para mapalayo tayo sa tatay natin. Yung mga trials and tribulations sa pinagdadaanan natin. Yun ang ginagamit ni Satan, yung mga pains and sufferings natin, para mapalayo tayo sa tatay natin. Para yung madarken yung puso natin. Ngayon, ang titingnan natin si Jesus Christ. Ano bang nangyari kay Jesus Christ? Maganda ba ang buhay ni Jesus Christ when He was in this world? Hindi, di ba? Pero napagtagumpayan niya yung mundo na ito. Anong ginawa sa kanya?
hindi siya madaming pagkain. Wala siyang pagmamay-ari dito sa mundo na to. Inaway siya ng mga tao. He was persecuted, executed through being crucified on the cross. Nagkaroon ba si Jesus Christ ng galit sa mga tao? Hindi. Sinisipan niya si Mary? Hindi. Sinisipan niya si Joseph? Wala siyang sinisising tao. Sinisipan niya si Judas. Judas, bakit mo ako? Judas, bakit mo ako binetray? Hindi, di ba? Or Peter, binetray mo rin ako 3 times, di ba? O ano, ngayon ikaw? Hindi nagtatanim ng samaan ng loob si Jesus Christ. Nilet go niya lahat. Kasi alam ni Jesus Christ na yung mga bagay na na-experience natin. It's either yun ang makakabuti sa atin or yun ang magiging way para maging lumabas yung pagka-gold natin. At alam ni Jesus Christ yun. Tested in silver. Not purified in silver, tested in gold. Baliktad na naman ba ako? And I will test the third that survives and will purify them as silver is purified by fire. I will test them as gold is tested. So yung mga bagay na napagdadaanan natin, yung mga pains and sufferings, trials and tribulations, is a test for us to be purified by fire. Kailangan tayo ma-purify, matanggal yung mga impurities. Matuto tayo na naka-experience ako na tong pain. Anong gagawin ko sa pain na to? Dapat ba nasa heart ko to? Hindi, impurity to eh. Kailangan tanggalin ko to sa heart ko. Lahat ng mga impurities dapat matanggal. Kaya lahat yung mga tests natin paulit-ulit. May impurity na darating, hindi, i-reject ko to. Ayaw ko tong impurity na to. Gusto ko kay Almighty Father. May test na naman na darating sa atin. Meron naman kasamang mga impurities. Anong gagawin mo sa impurities na yun? Hindi, kailangan, kailangan masunod ako. Pag sinabi mong gusto mong masunod sa sarili mo, selfish ka, hindi mo nile-let go everything to the Almighty Father. Hindi natin sinusunod si Almighty Father, hindi natin sinusunod si Jesus Christ. So, yung mga test sa atin, mga impurities yan. Yung mga sakit, impurities yan. Ano bang gagawin ko sa impurity na to? Ilalagay ko ba sa heart ko to? Iisipin ko ba tong impurity na to? Let it go. Dahil si Jesus Christ, napagwagyan niya ang mundo na to. At napatunayan na siya pure and perfect. So tayo ngayon, hindi tayo pure and perfect because nagkakasala pa rin tayo. But time will come, we will be perfect like Jesus. Hindi matatapos yung trials and tribulations sa mundo to while we are in this world. Anong kailangan natin gawin? Be strong in the Lord. Dahil yung real strength nakukuha natin kay Almighty Father. Hindi tayo kasi tayo, we are weak. Akala natin strong. Hindi, strong ako. Hindi ito positive thinking, no? Hindi ito passive thinking. We must have faith in our Father. Hindi, yung positive thinking, hindi yung faith. Na kahit na, hindi, kailangan ito mangyari. Ito, positive thinking. Ito, positive. Ito, hindi ganun. Kundi, ano yung faith? Let God take control of everything. That's faith. Kasi pag positive thinking, you want to control everything eh. Pero pag faith, good or bad na kay Almighty Father, alam niya kung anong mabuti para sa akin.
So, yung mga impurities, ile-let go natin. And we have the Holy Spirit that Jesus sent to us para mapaglabanan natin. Kaya nga, merong fruits of the Holy Spirit. Habang nawawala yung mga impurities sa atin, ang napapalitan, fruits of the Holy Spirit. Yung galit natin sa kapwa-tao natin, napapalitan ng pagmamahal. Yung kalungkutan natin, napapalitan ng joy. Yung katigasan ng ulo natin. Yung pagiging out of control natin, napapalitan ng self-control. Napapalitan ng goodness, faithfulness, meekness, kindness, forbearance. Napapalitan lahat yun ng mga magagandang bagay if we only let go of the bad things and trust in Jesus Christ and the Almighty Father. Hindi matatapos ang trials and tribulations natin sa mundo. At hindi rin matatapos ang tulong sa atin ni Almighty Father. Lagi nakabantay sa atin si Almighty Father. Lagi naka-guide sa atin si Jesus Christ. Lagi tayong pinapaalalahanan ng Holy Spirit. Iiyak natin sa tatay natin. Yung mga tao, wala silang magagawa. Ang may magagawa yung tatay natin. He's powerful. He can do anything out of nothing. Si Almighty Father. He still do miracles up to now. Akala mo hindi miracle yon yung mga nangyayari sa buhay mo, mga blessings ni Almighty Father? It's a miracle. Kung makikita mo lang, kung naka-focus ka kay Almighty Father, makikita mo miracle ni Almighty Father yan. Kung naka-focus ka kay Almighty Father, makikita mo na protection of the Almighty God yung nangyayari sa buhay mo, na pinaprotektahan ka. Pinaprotektahan tayong lahat dahil tayo ay mahalaga. We are the treasure of our Father, and He is our inheritance, our birthright, because we are His children. Thank you, and God loves us all so much.